Ayan, so nakita ninyo, nasa 9. Siyempre, hindi po yan sasagad sa 10 Mbps mga kaibigan, normal po yan. Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Hailey Kumwork. Mga kaibigan, ngayon po ay may ibabahagi na naman po ako sa inyo na tungkol naman po sa PPP-oe at saka mini PC version po ng LPB mga kaibigan. So, meron po tayong PC Wi-Fi. At the same time, meron din po tayong setup na PPP-oe para po sa client ho natin. Ibig sabihin, dalawa po yung magiging purpose po ng setup po ng mini PC version ng LPB po natin mga kaibigan. Okay, so ibabahagi ko lamang po sa inyo. Ang video na ito ay para po sa mga beginners, no idea pa lamang po. Kung kayo po ay expert, syempre mag-comment lamang po kayo kung mayroon po kayong mga additional na mga idea para naman din po naman ay makakatulong din po kayo sa kanila. Okay, so eto mga kaibigan, yung diagram ipapakita ko lamang po sa inyo. Tapos mamaya ipapakita ko po yung actual na setup ko at saka pag-config po or pag-setup ng PPP-oe dun po sa admin ng LPB at saka pag-setup po ng atin pong router para po sa atin pong client. Okay, so nakikita ho ninyo, ganito lamang po siya kasimple mga kaibigan. So dito na parte, dito banda, ito yung mini PC version ho natin. Meron tayong link sa baba. Doon po kayo bumili mga kaibigan. Suggested ko na store po yan sa Shopee. Okay, recommended ko po yan. Tapos, ito po yung 5v5 router na VLAN setup mga kaibigan. Na partner po ng mini PC version ho natin. Naka-VLAN din po ito. From ISP, internet, pupunta yan dito sa setup natin na na-config natin sa 5v5. Meron na tayong video mga kaibigan ha. Tutorial sa atin pong YouTube channel. Kung hindi ko ibibigay yung link sa ibaba, pakipunta lang po sa ating YouTube channel. Okay, so sa LAN 4, LAN 1, tapos yung pong LAN 4 is para po sa papuntang pong PC. Okay, so yan po yung nagre-represent po yan sa cable mga kaibigan, tong blue. Tapos dito naman po sa AP port na setup natin, papunta po yan dun sa client or dun sa router po na ibibigay ho natin sa client. So bakit po may kaibigan meron pong PPP-oe setup po dito? Halimbawa mga kaibigan, meron pong mga client na gusto pong tawag dito para po madoble po yung purpose mga kaibigan sa atin pong setup. Okay, so papaliwanag ulit. Dito banda, ito yung PC Wi-Fi ho natin na mini PC version. So habang may nagko-connect dito ng mga client natin, naghulog sa atin pong PC Wi-Fi, so pwede natin itong gamitin para naman ay makapagbigay tayo ng internet or ibibenta natin yung internet natin. So dito siya dadaan para ma-manage natin yung Mbps na mabibigay natin doon sa client ho natin. Okay, so hindi na tayo nagagamit pa ng Microtech gaya doon sa video na ipinakita ko po sa inyo kasi meron na pong tawag dito features yung LPB. Matagal na po ito may bigan ha, itong PPP-oe. So gagawa tayo ng account dito, ibibigay natin doon sa client. So ganito lamang po yung setup mga kaibigan, nakaka-UTP cable lang po yan kung malapit lamang po yung ating pong client. Halimbawa nasa 30 meters, 50 meters, kaya pa po yan. So ayan, pero kung hindi na po kaya, gamitin nyo na po yung fiber cable. Meron din po tayong video niyan mga kaibigan kung paano po gumamit ng fiber cable. Kapag aabot na po ng 300 meters, 100 meters away, 500 meters away, 1 kilometer away from your server or sa imuhang doon po sa mga kaibigan sa main server ho natin 1 kilometers away, so pwede ho natin gamitin yung fiber cable para abot po doon sa client ho natin. So isa lang po yung ginamit natin dito. Actually pwede pong lagyan to ng switch hub. Halimbawa meron pong 5 client na gusto pong makikonnect so sa atin, so dito po natin sila ipa-connect natin mga kaibigan sa main server ho natin. Gagawan lang po natin ng account ng PPP-oe. Okay, so pakita ko sa inyo mamaya kung paano siya gagawin. Okay, so dito banda, so isi-set up natin siya as PPP-oe. So make sure na yung router na gamit natin merong setup or meron po siyang PPP-oe mode gaya ho ng Mercusys, then yung ibang router basta meron po siyang PPP-oe mga kaibigan. So i-set up po natin siya PPP-oe, tapos pwede natin siyang ma-manage 10 Mbps for 30 days, 5 days, 1 day, kayo na pong bahala kung ano yung gusto nyong presyo na ibibigay dun po sa client ho ninyo. Okay, again mga kaibigan mini PC version ng LPB, naka-PC Wi-Fi ka na, at saka
mag-a-add ka pa ng client through PPP-UE, giging double po yung income natin mga kaibigan kasi po mayroon po tayong PPP-UE. Kasi may mga client, 'di ba, na gusto nila na mag-monthly sa inyo. Okay? So maganda yung ganun. Merong mag-monthly sa inyo ng 1,000 pesos for 10 Mbps, 500 pesos for 5 Mbps, ganyan na mga kaibigan. So depende po sa atin yan mga kaibigan. So ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin i-set up yun pong PPP-UE account dun po sa admin mismo ng LPB. Ito po yung actual setup natin mga kaibigan. So gumamit po tayo ng PC version, mini PC version ng LPB. Naka-VLAN po ito. Ito po 5v5, naka-VLAN po tayo mga kaibigan. Tapos yung connection niya papunta ho dito sa yung naka-PPP-UE na router ho natin. So dyan po yan galing dito po. So wala na pong USB to LAN kasi VLAN ho yung gamit natin. Direct po siya dito sa router na ito na naka 5v5 po ito, naka VLAN. Tapos itong internet natin source, tapos yan po pupunta dito sa router na naka PPP-UE. So yan na po, ganun naman po kasi simple. Nakita niyo naman po sa diagram na na-explain ho natin kung paano natin siya gamitin para po sa ating mga clients. Ganito naman po mga kaibigan, yun pong paggagawa natin ng PPP-UE account para po ay magkaroon ho tayo ng account sa PPP-UE gamit itong LPB natin. So pasokin muna natin yung admin. Click natin itong tatlong line sa ibabaw. Hanapin natin mga kaibigan ang PPP-UE server. So ito po yan, PPP-UE accounts, click lang man po. Tapos kailangan nating i-turn on itong PPP-UE server mga kaibigan. So click lamang itong green at red po yan. Tapos click natin itong create PPP-UE accounts. So lagay ko lamang po mga kaibigan Haile. Tapos lagay natin na password is 1234. Screenshot ko lamang po. So yung validity niya, pwede nating lagay 30 days. Depende yan mga kaibigan sa customer natin na paglagyan natin ng router ho natin or yung mag-a-avail ho sa inyo ng internet. Para automatic after 30 days, pag 30 days na, so disconnect na yan sa kanila. So pag hindi nakabayad, syempre hindi disconnect yan. Pag nagbayad agad, maglalagay ka naman dito ng ilang days na validity niya. So, pwede nating baguhin yung upload and download. So, ganyan lang mga kaibigan kasimple yung paggawa ng account sa PPP-UE dito po sa server natin sa LPB. So, click create. Ayan. So, meron na po kayong ito po mga kaibigan, username Haile, password 1234. So, yan yung gagamitin natin sa router na ating gagamitin na naka-PPP-UE din. So, ipakita natin mga kaibigan. So, ngayon mga kaibigan, kukonek lamang po tayo sa tenda ho natin. Ito po, tenda. So, automatic po siya na mag-pop up po sa ating portal kasi connected po yan doon sa main server ho natin na LPB. Pero wala pong internet po ito. Try natin mag-YouTube mga kaibigan. So, yan po, wala po siyang internet. So, iset up natin siya as PPP-UE server para magkaroon ho ng internet yung client ho natin. So, pasukin lamang po natin yung IP address ng tenda mga kaibigan. Check ko lang, 192.168.0.1. Okay, so, ayan. Nakita ho ninyo, naka-dynamic IP siya. So, ang gagawin natin ngayon is click natin itong PPP-UE. So, yung username, type natin dito mga kaibigan, yung ginawa natin kanina. Tapos yung password natin is 1234. Pagkatapos niyan, pwede natin lagyan natin ng palitan natin yung SSID, tester client. So yan lang ilalagay ko. Depende po yan sa atin mga kaibigan na, depende po sa inyo. Lagyan ko lamang po dito ng password 789. Okay, click OK. Check natin ngayon mga kaibigan kung magkakaroon ho tayo ng internet. So, ayan po. Try natin mga kaibigan na mag-YouTube. Kita nyo mga kaibigan na meron na pong internet yung pong atin pong router na ginamit
na naka-PPPoE na po siya. Hanggang 30 days lamang po itong yung pong binigay natin sa client ho natin. So, pag hindi po sila nakabayad, automatic po mga kaibigan na magde-disconnect ho sila sa kanila pong internet at kailangan na po nilang magbayad ho sa inyo. So, i-check natin mga kaibigan dito sa admin. Yun pong status ng PPPoE server ho natin. PPPoE accounts. So, ito na. Okay, so kahit offline po yan mga kaibigan, basta naka-enable po yan, gumagana ho yung router ho natin. So, click natin ng edit. So, ito po mga kaibigan, itong download at saka upload, pwede ho nating i-manage po yan. KBIT o KBit base 1024 for 1 Mbps. 1024 equivalent to 1 Mbps. So, ito po mga kaibigan, 5024 is nasa 5 Mbps po yan. So, gawin ho natin mga kaibigan, halimbawa, bigyan ho natin sila ng 10 Mbps yung client natin. So, gawin natin tong dito, 10,024, ayan. Gawin natin ganyan para maging 10 Mbps po yan. So, 10,024. I-check natin mga kaibigan kung tama ho tayo. So, click edit para masave po natin yan. So, refresh lang natin. Balikan natin ulit. So, ayan mga kaibigan, 10,024 po yan. So, dapat nasa 10 Mbps po yung ating speed test ho ngayon. Try natin mag-speed test mga kaibigan. So, nakakonect ho tayo mga kaibigan nasa PPPoE tester client dun po sa router mismo. Tawag dito, mapuntahon natin yung admin kasi po connected po sila pero tayo po nakakaalam sa password. Syempre. So, try natin na mag-speed test. Okay, so siyempre dapat nasa 9 pataas po yan mga kaibigan. Hindi daw talaga sasagad yan sa 10 Mbps. Ayan, so nakita ninyo, nasa 9. Siyempre hindi po yan sasagad sa 10 Mbps mga kaibigan, normal po yan. Kasi yung na-set up natin na Mbps na ibibigay sa client is 10 Mbps lamang po. So dapat nakapatong po siya sa 9 pataas. So nakita nyo mga kaibigan, so accurate ho yung atin pong ginawa na PPPoE server mga kaibigan. So, ganun lamang po kasimple yung atin pong pag-set up ng ating PPPoE server gamit ho ng LPB system mga kaibigan na naka-PPPoE. So, ganun lamang po siya kasimple mga kaibigan, ang pag-set up, ang pag-config ng PPPoE dun po sa server ho natin. So mga kaibigan, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel, huwag po niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like ng ating videos. At saka nga pala mga kaibigan, meron po tayong link sa baba ng mga PC Wi-Fi parts. Gaya din po ng sinabi ko kanina, meron po tayong PC version na mabibili. Nandyan po sa baba ho ng video, sa description ho natin mga kaibigan yung mga links na mga legit store na inilagay ko po dyan. Dyan po tayo bumibili. Mas mura po siya at saka legit po yung atin pong pagbibilhan. Hindi po tayo masascam. So yun lamang po mga kaibigan. Magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.